nakikinig at nanonood sa akin sa oras na ito. Saan man kayo naroroon. Ang kapayapaan mula sa ating amang lumikha sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Dahil ito nga, ang ay kong binabanggit, kung isa ka kapatid sa nakapanood na ng mga naunang mensahe, mulit-muli pinapakilala ko, pinapaunawa ko sa lahat na walang ibang dapat pakinggan ngayon dito sa huling araw. Dahil tayo nasa huling araw na marami nagsasabi na ito na raw yung huling araw, ito na yung mga palatandaan. Pero hindi nila matumbok kung bakit nababanggit nila na huling araw. Sinabi nila na andito daw yung mga palatandaan, andito yung mga bagyo, andyan na yung mga salot, nandiyan yung mga sakuna. Dahil noong unang panahon pa man, nandiyan na yung mga salot, mga kapatid. Panahon pa ni mga propeta na mga panganay sa akin yung lahat ng mga yun. Dahil ako nga ang bunso, mga kapatid. Ang huli, kasama ng una. At nakasulat naman dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung ano yung mga dapat pakinggan. Gaya ng sinabi ko, kung ikaw ay nanood na ng mga naunang mensahe na pinararating ko ng libutan, siguro naunawaan mo na yung iba mga binabanggit ko ngayon. Kaugnay pa rin ng mga naunang napanood ninyo, mga kapatid. At kailangan lang tayo ay makinig at unawain. Ito na naman tayo sa puntong pag-unawa, pakikinig. Dahil yan kasi ang kailangan, mga kapatid. Makinig at umunawa. At ang isa na pinakamahalaga din na dapat nating gawin na pakinggan at unawain ay ang kanyang mga salita, mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoong Isa. Ngayon, ano ang gagawin natin? Dahil wala naman ang ating Panginoon ngayon sa ating paningin, di kagaya nung unang panahon na nakasulat sa banal na kasulatan na kasama ng mga naunang alagad ng kanyang ating Panginoon na Isa. Mga kapatid, mas maganda ngayon, kapatid, dahil hindi natin siya nakikita. Mas malalaman ng ating Panginoong si Isa na tayo ay tapat sa Kanya kung tayo sumasampalataya sa Kanya sa kabila na siya ay hindi natin nakikita. Siya nawa. Dahil yun, may pangako doon, mga kapatid. May iniwan siyang salita na nakasulat sa Kanyang banal na aklat na dapat nating paniwalaan, paglagakan ng ating puso. Dahil ito ang natatanging ang tawag doon, parang tungkod natin sa araw-araw na ating paglalakbay o paglalakad at yung pamumuhay sa araw-araw, mga kapatid. Wala yung pinagkaiba sa paglalakbay, paglalakad. Pag ikaw ay napapagod, kailangan kang may pagpapahingahan o makakapitan. Diba? Kailangan mo may tungkod ka sa paglalakad mo. At ang dapat nating kapitan na gawing tungkod ay ito nga, yung makinig ng mga salita niya.
Dahil nasasabi dun sa aklat ng Roma 10:17, mga kapatid. Roma 10:17. Roma 10:17 ang ating mababasa dito, mga kapatid na nanonood. Ito, kung may Biblia ka sa cellphone mo, kapatid, hanapin mo yung Roma 10:17 para hindi ka nakakapakapa, kapatid. Tumutok ka lang na makinig dito. Sana matutuhan mo rin ang sumunod sa mga gawain dito, dahil hindi lang ang pakikinig ang makapagliligtas sa tao. Kailangan kung ano yung napakinggan mo na dapat gawin, gawin mo, kapatid. Huwag kang manatili sa pakikinig lamang. Dahil yan ay yung pakikinig, yan yung ilaw. Ilaw sa ating landas, yung pakikinig. Kumbaga yung ilaw niyan, itinuturo yung daan kung saan ka dapat kumakbang. Ito nagpapaliwanag sa ating paningin kung saan natin dapat itapak ang ating mga paa. Yung pakikinig ng salita ng ating Panginoong si Isa. Yun nagsisilbing ilaw sa ating harapan. At kailangan lahat nung maiilawan nun, doon tatapak ang iyong paa at nandun yung kaligtasan, mga kapatid, nandun sa tinatamaan ng ilaw na siya na. Ito, Roma 10:17. Basahin na natin. Kaya nga, ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong si Isa. Siya nawa. Yan yung mga kapatid. Hindi kasi Kristo ang pangalan ng Panginoon dito sa amin eh. Dahil sinasabi niya mismo, at alam kong napanood mo na rin ito, kapatid, ng pangalan ng ating Panginoon dito sa huling araw, pag siya ay naghari na. At dito sa huling araw talaga siya ang hari dito, mga kapatid. Walang ibang hari dito kundi siya. Kaya ang salita niya ay buhay. Kinaroroonan ng buhay. Yan ay mas matalas pa kaysa sa alinmang tabak na magkabila ay talim. Dito sa kanyang paghahari, ito yung kanyang araw. Ito sa huling araw, itong ikatlong araw. Ang pangalan niya ay Isa, mga kapatid. Paulit-ulit kong sinasabi ito. At kung paniniwalaan nyo, ay mapalad kayo. Kaya sinasabi niya rito, inuulit kong binabasa. Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig. Paano ka maniniwala naman talaga pag hindi ka makikinig? Ngayon, ang dapat pakinggan, sinasabi rin dito, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Yung mga salita yan dapat pakinggan. Yan, ikaw ay Katoliko, kapatid. Anong pinaniniwalaan mo? Di ba ribulto? Alam ko, kung ikaw ay Katoliko na nakikinig, alam ko ribulto, pinaniniwalaan. Ngayon, hanapin mo kung yun ba'y sinalita ng ating Panginoon na si Isa na dapat sambahin, yung ribulto. Ay sinasabi ang kailangan pakinggan ay yung salita ng ating Panginoon. Yun yung nakanulat. Pagkaalam ko na, mga kapatid, salita lang yan, mga pare. Diba?
Yung pagsama sa ribulto. Ang pinaniniwalaan yung tao, mga kapatid. Dahil turo ng tao, yung pari, tao. Ngayon mga kapatid, pag bumugso sa inyo yung sa inyong damdamin, sa inyong kalooban, yung sinasabi ng ating Panginoon na panghihimagsik. Dahil lahat ng mga salita naririnig sa bibig ng huling sugo, kayo ay naghahanap kung saan-saan nang ibabato ninyo si Papa Tamang dito sa mga lumalabas sa bibig ng huling sugo. Eh tao nga naman, pare, kasi naniniwalaan yung tao. Ngayon, sinasabi nyo sa isip nyo, eh paano ka namin paniniwalaan, ni tao pa rin. Diba? Yan nasa isip nyo ngayon kung nakikinig sa atin. May sinugo sa kapatid, anak ng tao. Siya ang dapat pakinggan. Nakasulat yun. Kung ikaw ay sumusubaybay at nakapanood, alam mo na yun. Hindi ko na dapat ipaliwanag sa'yo. Panood ka na lang. At pag napakinggan mo ito, at natukyan mo kung saan ito nakalagak sa cellphone ninyo, malalaman mo kung anong ibig kong sabihin. Then bago ka pa lang ngayon na nakakarinig ng mga salita nito. Alam mo yung salita ng ating Panginoong Isa na dapat pakinggan na sinabi dito ni Pablo. O, maraming tama rin na banggit si Pablo, apostol. Pinakamababang apostol to si Pablo. Siya yung pinakamataas ang aral doon sa bali 13 sila. Parang kwan na siya basta 13 apostol na siya. Kasi so, sabi, hindi siya pwedeng tawagin apostol. Hindi karapat dapat. Dahil siya mamumusong, mamamatay tao. Siya pa yung pinaka-aral na tinawag ng ating Panginoong bago sa ginawang apostol, siya muna ay maraming pinatay. Mga iglesia ng ating Panginoong Isa. Pag sinabing iglesia ka, ibig sabihin, yung mga kumbaga sa artista ay mga fans. Yung mga iglesia. Mga fans ng ating Panginoong Isa. Mga tagahanga, mga supporter, yung mga iglesia, mga sumusunod sa mga kumaroon, naniniwala. Kaya itong si Pablo ay may mga salita din na tumatama tungkol sa aral ng ating Panginoong Isa. Ito mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon na dapat pa nating paniwalaan, andun kay Juan 6:27. Dito mo mga kapatid, salita niya ito kaya dapat paniwalaan, kasasabi lang sa atin kanina na ang dapat lang paniwalaan yung salita ng ating Panginoon. Juan 6:27. Ito pa ulit-ulit ko na lang binabanggit mga kapatid. Salita niya ito Ayan, basahin natin. Salita niya ito. Juan 6:27. Kailangan ko bang basahin muli ito? Dahil ito talagang papel ko mga kapatid. Isang libutan pa. Ulit-ulit kong sasabihin kung alin yung mga dapat talagang gawin. Kagaya nung sinabi ko noon, ng pagpuputol ng isang puno ay hindi mo makakaya sa isang taga lang mga kapatid. Kaya maraming katataga ang gagamitin mo doon bago mo mabuwal, bago mo makuha yung puno. Kagaya din ng mga salita ng ating Ama na kinaroroonan ng kaligtasan. Kailangan ulitin kong basahin ito sa inyo ipaunawa. Ito, yung salita ng ating Panginoong Isa. Ito, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis. Juan 6:27. Kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat siya'y tinatakan ng Ama. May tatak siya ng Ama.
sa makatuwid bagay ang Diyos. Kaya, tignan mo mabuti mga kapatid. Ito ano yung itinatak dito sa anak ng tao. Nababasa mo kapatid? Yan yung itinatak. Tinatakan ng Ama. Kaya ang tatak niya, isa o Ama. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa isa, ako at ang Ama ay iisa. Siya naman. Kaya nakalagay dito, isa o Ama. Siniwala ka ba kapatid? Siya naman. Ito pa, andun sa 53. Isaiah ay Juan 6:53 pa rin. Dito na sa is na ito ng Juan. Napakahalagang mga laman ito mga kapatid. Salita pa rin ito ng ating Panginoong si Isa. Kaya dapat paniwalaan. Ito, basahin ang uli natin. 6:53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus. Jesus yung pangalan niya noon. Pero ngayon isa ang pangalan niya. At sinabi nga sa kanila ni Isa, ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kaninang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Kita nyo mga kapatid. Ibig sabihin yung laman ng anak ng tao, yung laman ng kanyang bibig. Yung lumalabas sa kanyang bibig, dapat ninyong kainin mga kapatid. Dapat ninyong tanggapin. At yung dugo na dapat ninyong inumin, yun yung pagsunod ninyo sa mga salita na lumalabas sa bibig ng anak ng tao. Siya naman. Siya naman. Yun yung pagkain ng laman ng anak ng tao at ang pag-inom ng kanyang dugo. Yung pakinggan nyo ang sinabi niya, yun yung laman. At pag pinakinggan nyo at ginawa ninyo, iniinom na ninyo ang dugo niya. Dahil ang dugo at laman ng ating Panginoon si Isa, pinakain niya sa akin ng kanyang laman, pinainom din niya sa akin ng kanyang dugo. Kaya sinasabi sa inyo, ako at ang ating Panginoong si Isa ay iisa. Walang makapag-comment siguro pa. Lahat kasi nang kumukontra dito mga kapatid, namamatay. Siya naman. Kaya kung iniisip mo ipakontra, mag-comment ka ng para ikabuhay mo mga kapatid. Mag-comment ka ng para ikaw ay mabuhay. Dahil kung magko-comment ka dito nang kukontrahin mo, ito lamang. Ikaw ay mamumusong sa mga salita ng ating Ama. Mamamatay ka kapatid. Dahil ito yung nakasulat na sumpa na nakalagay sa akin dito sa huling araw na ito. Ang hindi makikinig sa propeta ngayon ay lubos na pupuksain. Nandun sa mga gawa 3:22-23. Ano pa sa Deuteronomio 18:15 hanggang 19. Pero alam mo na yun kapatid, kung ikaw ay nanonood palagi dito. Andun pa sa 6:63 ng Juan. Basahin pa natin dito kapatid. Salita na naman ito ng ating Panginoon. Dahil ito ang hari dito sa amin ito sa amin na mga alagad. Dahil ito ang pinag-utos niya na gawin dito sa sanlibutan. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Kaya ito mga kapatid dito, ang mga alagad. Alagad ng isa o Ama. Yan ang nakasulat kapatid na dapat mangyari. At hindi pwede na hindi mangyayari yan dahil utos yan ng ating Ama na gawin. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Basta utos niya. Hindi maaaring hindi susundin ng tao. Dahil pag hindi ka sumunod, hindi ka magiging alagad. At pag hindi ka naging alagad, hindi ka mabubuhay kapatid. Unawaan mo sana, kapatid.
Sana naunawaan mo, unawaan mo sana. Pag hindi ka naging alagad talaga, hindi ka mabubuhay. Siya naman. Kung gusto mong mabuhay, sikapin mo na maging alagad ka. Alagad ng isa o ama. Ito, basahin natin pa dito sa Juan 6:63, salita ito ng ating Panginoong si Isa, kapatid. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman. Ang bumubuhay, kanya. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Siya naman. Yung mga kapatid. Kaya dapat paniwalaan. Mga salita ng Espiritu. Hindi isa lang kapatid na kanya, santo. Kaya nag-iisang santo. Espiritu Santo yung kanyang mga salita. Eh, pag hindi mo pinaniwalaan to, hindi ka nito sasanto eh. Dahil siya nag-iisang santo. Espiritu Santo. Hindi katulad ng mga ibang reliyon, maraming sinasanto. May Santo Niño, ano ba? May Santo Papa. May santa pa sila eh, di ba? May babae pa eh, may may Santa Elena ba silang pinasahog. Sinira nila yung kautusan. Binago ang alituntunin. Yun yung pinagagalit ng ating ama sa sanglibutan. Kasi sabi niya, pinagbibigyan sa atin, huwag tayong makipagkaibigan sa sanglibutan. Sapagkat ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa ating Diyos Ama. Siya naman. Ay, mga gawain sa sanglibutan, mga kapatid. Ito, may tuturing kang anak ng ating Diyos Ama. Pag ikaw ay anak na, tagapagmana ka na kapatid. Dahil ang anak lang ang binigyan ng karapatan ng ating Ama na magmana ng kanyang pag-aari. Siya naman. Walang karapatang magmana ang hindi anak, mga kapatid. At ang lahat ng bagay na nakikita natin dito sa lupa at hindi nakikita, isa kanya. Siya naman. Ngayon, kung ikaw ay maging anak, ay may karapatan ka sa mga pag-aari ng ating. Ito. Yung mababasa natin sa Matthew 5:9. Matthew 5:9, mga kapatid. Matthew 5:9. Ito yung mga yung mga bagay na palatandaan kung ikaw ay anak ng ating Diyos Ama. Ito yung mapapansin mo sa mga anak ng Diyos Ama na lumikha, mga kapatid. Hindi yung Diyos-Diyosan na nilikha, Diyos Ama na lumikha. Nuulit ko, mga kapatid, hindi Diyos-Diyosang nilikha, yung lumikha. So, ito yung mga palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos Ama na lumikha. So, Matthew 5:9, ito ang unang palatandaan natin mababasa. Basahin natin. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Siya naman. Mga kapatid, mapagpayapa ka ba? Palagi mo bang hinahangad ay kapayapaan? Hindi ka ba nagiging
starter ng kaguluhan, kapatid. Hindi ka ba nagiging simula ng kaguluhan? O kaya ikaw ay ah, binhi ng kaguluhan? Kapatid, pag ganun ka kapatid, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, katulad ng binabasa natin, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Kapatid, mapagpayapa. Kaya ang pagbabatian natin dito mga kapatid, mula sa Ama ng katiwasayan at kapayapaan. Dahil dito tayo nagmula. Yun ang isa na makapagpapatunay na ang isang tao ay anak ng Diyos. Kapag ikaw ay mapagpayapa, hindi ka naghahangad ng kaguluhan, mga kapatid. Kahit sinong tao na lumapit sa iyo, gumagawa ng kaguluhan, ay sinasawata natin ito. Dahil dito sa bahay ng ating Diyos Ama, ay hindi dapat magkaroon ng kaguluhan. Pag-iibigan lang ang nandito, mga kapatid. Pagmamahalan, pagpapahalaga sa isa't isa. Dahil kung ano nga daw ang ayaw mo na gawin sa'yo, ay huwag mong gawin sa kapwa mo. Yun ang palagi natin iisipin. Yun ang tunay na pagmamahal natin sa ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Nandoon ang isang magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos, mapagpayapa. Andun pa sa Juan 1:12. Balik tayo sa Juan 1:12. Ito pa yung isa, mga kapatid. Ang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos Ama na lumikha. 1:12. Pakatandaan yung mabuti ito, mga kapatid, upang makilala nyo kung sino talaga ang anak ng Diyos Ama na lumikha. Ito, pakinggan yung mabuti at unawain. 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Oh, kita niyo mga kapatid. Yung sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay may bago siyang pangalan, kapatid, dito sa huling araw. Isa pa yun sa nagpapatunay na sila ay anak ng Diyos. Yung sumasampalataya sa kanyang pangalan, lalo na itong kanyang pangalan ngayon na bago, na nakasulat sa Zacarias 14:9. Diyan yun, makakulo ito kapatid para makilala mo kung sino ang anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan na maging anak niya. Ulitin natin. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Na malinaw, kapatid. Nandun pa ngayon sa Zacarias 14:9 na dito sa huling araw, dito sa kanyang paghahari, ang kanyang maging pangalan ay isa. Ang kanyang pangalan talaga ay isa. Masasabihin nyo Zacarias 14:9 ay lumang tipan yun, sinasabi. At kung gano'n ang katuwiran nyo, basahin natin doon sa Roma 5:15, ay 5:17, mga kapatid. Roma 5:17. Ito ang ating mababasa, kapatid. Roma 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha
habang maghahari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Kita niyo, Hesukristo, ang pangalan niya ngayon ay isa. Siya naman. Kita, nakasulat. Ano? Hindi ko ba maniniwala? Sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Hesukristo yung pangalan niya noon. Diba? Itinutuwid niya sa makatuwid. Tingnan. Ipakalinaw mga kapatid. Ito yung tunay na pagpapaliwanag dahil nakasulat eh. Malinaw. Pagpapaliwanag, malinaw. Nakasulat. Pag hindi nakasulat ang mga turo mga kapatid na tinatanggap ninyo sa mga namumuno sa inyo sa isang relihiyon, pag hindi nakasulat, hindi yun paliwanag kapatid, yun ay padilim. Dahil hindi nakasulat, wala kang nakikitang katibayan. Katulad kapatid yan ng kalabaw. Pag walang kasulatan o dokumento sa iyong pangalan, na yun nga ay iyong kalabaw, ay walang maniniwala sa iyo na kalabaw mo yun. Diba? Kahit yung sasakyan, kailangan may rehistro yan, nasa pangalan mo, nakasulat. Pag nakita nila, ay nasa pangalan mo, ito to. Diba? Yun yung palatandaan na sa iyo nga may kasulatan. Kagaya itong pinangangaral namin dito. Ito ay katunayan at katibayan na ito'y salita ng ating Panginoon. Isa, dahil nakasulat. Ito yung dokumento, katibayan mga kapatid. Ito napakarami. Andun, balik tayo sa Roma 8:14. Roma 8:14. Nasaan ba tayo? Sige, 8:14. Anong mababasa natin sa Roma 8:14? Ito, mga kapatid. Basahin na natin. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Siya naman. Yung Espiritu ng Diyos, yun yung mga salita niya. Di ba nabanggit kanina sa atin na ang salita ko ay buhay. Salita ko ay Espiritu at pawang buhay. Yung kanyang mga utos. Yun yung Espiritu Santo, di ba? Kaya sinasabi niya rito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung kanyang mga utos pag nasa iyo, ginagawa mo, yung kanyang Espiritu nasa iyo. Pinapatnubayan ka niya. Dahil ang salita niya ay nasa iyo, ikaw ay anak ng Diyos. Yun mo, napakaganda ng mga ng mga anong tawag dito, mga tips, mga parang kung sabaga sa guidelines ba tawag doon? Ang guide sa daan ninyo saan kayo dapat dumaan. Guidelines. Ito ay higit pa sa lahat ng bagay mga kapatid. Dahil pag hinawakan mo ito, kumapit ka dito, hinakap mo ito, higit ka pa sa nagtagumpay. Kung naranasan mo na yung manalo sa anumang bagay, laro man, sugal man, di ba, napakasaya mo, ikaw ay nananalo sa anumang bagay. Eh, ito ay higit pa kaysa sa nanalo, mga kapatid. Pag pinanghawakan mo ito, talo mo pa ang nanalo. Kahit pa sa loto, talo mo yung nanalo sa loto. Kahit ilang trilyon pa yung panalunin mo sa loto.
hindi mo kayang higitan ang mga utos na ito mga kapatid. Dahil ito ay higit sa buhay. Dahil walang silbi ang buhay mo pag hindi ka kumapit sa mga utos na ito. Siya naman. Tunay kapatid, sinasabi ko. Dahil dito talaga, bawal ang kasinungalingan dito mga kapatid. Kaya lahat ng namumusong dito, pinupunas ng ating nawawala. Pinapatay yung ginagawang alikabok. Sinusunog yan ng ating Ama, yung mga tao na wala ng kabuluhan. At mawawalan ka lang ng kabuluhan mga kapatid pag hindi ka nakinig at sumunod dito. Siya naman. Wow. Yan ang tunay kapatid. Ako hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan. Ayaw ng ating Ama ng sinungaling. Hindi na uso ngayon yan. Tinatanggal na ng ating Ama kasinungalingan. Mga pangluloko na yan. Hindi kilala dito yan, mga pangluloko. Tinatakwil dito yan. Mga katamaran sa pagsunod sa utos ng ating Ama. Oh, galit na galit yung huling sugo dyan pag ikaw ay napakatabad sa utos ng ating Ama. Kahit anong ibinigay sa iyo ng ating Ama, pag hindi ka sumunod sa inuutos niya, babawiin niya yan sa iyo, kapatid. Ibibigay niya yan sa mga sumusunod sa kanyang utos. Siya naman. Sabihin mo, mayaman ka. Ako, ang makikinabang ng kayamanan mo, mga kapatid, yung sumusunod sa utos ng ating Ama. Dahil yung kayamanan mo ngayon, eh mula yan sa ating Ama. Pag ipinakita mo na hindi ka niya anak, hindi ka sumunod sa kanyang utos, kukunin niya sa'yo. Ay, mali, ika ng ating Ama. Hindi kita anak. Yung nasa iyo ay para sa anak ko yan. Umalis ka dyan, para sa anak ko lang. Yan ang mangyayari ng mga kapatid. May sinasabi ko nga katulad kanina, habang dito, ang anak lang ang may karapatan sa lahat ng pag-aari ng ating Ama. Siya naman. At ito, basahin natin sa Aklat ng Mga Awit 2:12. Aklat ng Mga Awit 2:12. Tandaan ninyo ito mga kapatid. At pinakilala ko sa inyo ang mga palatandaan kung sino ang mga anak ng Diyos. 2:12 ng Aklat ng Mga Awit. Basahin natin. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapalad ang nanganganlong sa kaniya. Siya naman. Tandaan mo kapatid. Tandaan mong mabuti ito kapatid. Ikaw na naman. Dahil ang mga salitang ito hindi sa akin. Salita ito ng ating Ama na ibinigay na sa akin, ibinabahagi ko sa inyo. At yun nga, dahil sa ako ay binigyan ng karapatan na maging anak, kami na may mga tatak na, dahil kami nga ay tinatakan ng Ama. Kaya nga Ama ang tatak sa ulo namin. Eh, ito ngayon ang mga dapat gawin. Dahil ngayon, sa Lucas 18:31 ating mababasa. Lucas 18:31. 18:31. Lucas 18:31. Ito, ay palagi natin nababanggit ito. Wala. Lucas 18:31. 30 yun. At sinabi niya ng bukod, at isinama niya ng bukod ang 12, at sa kanila'y sinabi, narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem
at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay mga gaganap sa anak ng tao. Siya nawa. Yun yung mga kapatid. Lahat ng mga nakasulat, nahula, magaganap sa anak ng tao. Sinasabi ko mga kapatid, ang anak ng tao, walang iba kundi ang nagsasalitang ito sa harap nila. Siya nawa. Ito rin yung propeta na kagaya ni Moses. Siya nawa. Ito yung ano eh. Katulad ng pagpapahayag din ito ng ating Panginoong si Isa nung nandito sa lupa. Na hindi pinaniwalaan ng mga tao, kaya nga sa pinako sa cross eh. Dahil hindi nila pinaniwalaan na siya anak ng Diyos. So, andun yung sinabi nga niya doon sa Juan 10:36. Yung ating mababasa doon kay Juan 10:36. Juan 10:36. Eh ganito, yung ginagawa rin ng anak ng tao ngayon eh. 10:36. Ating mababasa dito. Juan 10:36. Ayun. Kita niyo mga kapatid. Ito yung salita na naman ito ng ating Panginoon. Nung nandito sa lupa. Pakinggan yung mabuti. Kagaya na sinasabi ko nga, sinasabi ko, ako ay anak ng tao. Na dapat ninyong pakinggan. Kagaya nung pagkasugo ng ating Panginoong Isa nung nandito pa siya sa lupa, ganito rin sinabi niya. Ayun, basahin natin sa 10:36 ng Juan. Sinabi ba ninyo tungkol sa kanya na pinabanan ng Ama at sinugo sa sanglibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Siya nawa. Ang ating Panginoon nagsabi ko, namumusong daw siya eh. Sabi ng mga Hudyo. Dahil sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. Ngayon, ang hatol niyo sa akin dahil sinasabi ko, ako anak ng tao na nakasulat sa banal na kasulatan. Baka sabihin niyo, namumusong din ako. Dahil ang pagkaalam ninyo, ang anak ng tao ay ang ating Panginoong si Isa. Hindi siya anak ng tao. Anak siya ng Diyos. Ama. Siya nawa. Siya mismo ang nagsabi. Ang nagsasabi dito na siya anak ng tao ay yung kanyang mga apostol. Hindi siya. At hindi iniaral ng ating Panginoong si Isa na ipangaral sa mga tao na siya anak ng tao. Hindi kapatid ang sinasabi niya, siya anak ng Diyos. Kaya ito nga, siya mismo nagsabi kagaya ng nabanggit natin kanina na malibang inyong kanin. Maliban na lang na inyong kanin, ang laman at dugo ng anak ng tao ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Diba? Pinanggit kanina yan kung yung natatandaan. O ito, ikatlo na tayo. Ito. Kagaya nga ano sinasabi niya doon sa aklat ng mga awit 92:12 hanggang 15. Aklat ng mga awit, balik na nga, ang dami. Aklat ng mga awit 92:12 hanggang 15. Yan. Ibig sabihin na naman to mga kapatid, sa mga nakasulat nito. Aklat ng mga awit 92. 12 hanggang 15. Ito, basahin na natin. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma at siya'y tutubok na parang sidro sa Libano.
Sila'y nangatatag sa bahay ng ating Panginoon, isa. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Ama. Sila'y magbubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan upang ipakilala na ang ating Panginoong si Isa ay matuwid. Siya ay aking malaking bato at walang kalikuan sa kanya. Siya nawa. Walang kalikuan sa kanya. Pag sinabi niyang siya anak ng Diyos, anak siya ng Diyos. Hindi siya anak ng tao. Naunawaan nyo kapatid kung sino ang sinasabing anak ng tao at ang anak ng Diyos. Ako ang anak ng tao, mga kapatid, at ang anak ng Diyos, Ama, ay ang ating Panginoong si Isa na siyang umaalalay sa akin ang kanyang Espiritu Santo. Siya nawa. Ayan. Kaya nga ito ay kailangan nating basahin lahat mga nakasulat dito para upang karoon kayo ng kahit papaano'y kaunting pag-asa. At kung gusto nyong lumaki ang pag-asa, magtanong lang kayo mga kapatid. At wala kayong ibang dapat pagtanungan patungkol sa kaligtasan kundi dito lamang. Siya nawa. Kung gusto mo maligtas, kapatid, kung gusto mo lang maligtas. Ito, yung mababasa natin dito sa Kawikaan 19:21 hanggang 22. Kawikaan. Disinwebe, 21 hanggang 22. Ito kasi mga kapatid, ito yung nagligaw kasi sa tao itong nakasulat na ito. Kaya alam mo, pag ang tao ay naliligaw, kakapakapa yan. Diba? Pag naligaw ka, kakapakapa ka talaga. Hindi mo alam doon sa pwesto na kinatatayuan mo kung saan ka hahakbang. Naligaw ka nga Pakanan kaya ako, pakaliwa kaya ako, paabanti kaya ako, paatras ako. Yun yung mga iniligaw. Kaya marami nagsasabi na sa dami ng relihiyon ngayon, sino kaya ang tunay? Di ba? Naliligaw, ligaw ng tao dahil iniligaw ng mga bulaang tagapagturo. Bulaan ka ako sa inyo dahil hindi nakasulat yung kanila ay tinuturo Ay tinuturo dito yung mga utos ng ating Ama. Bawal ang dugo, bawal ang baboy, bawal yung pagkain ng mga isdang walang kaliski. Yung mga nangamatay na sarili ng mga hayop. Yung hindi mga dumugo, bawal. Yung mga hinain sa Diyos-Diyosan, mga inihandog sa Diyos-Diyosan, bawal kainin yan kapatid. Diyan sa bahay ng ating Diyos. Bawal. Bawal magmura, bawal magnakaw, bawal mag-asawa ng marami. Ang dapat ng asawa isa lamang. Mga paalala ito kapatid, di na bali yung mga ginawa mo noon, wala na yun. Yung gagawin ngayon at pinagagawa ng ating Amang mahal. Siya nawa. Dahil matatabunan yung mga ginawa mong masasama pag ginawa mo ang pinagagawa sa iyo ng ating Ama ngayon na mabuti. Matatabunan yung mga masasamang nagawa natin nung mga nagdaang panahon. Pag sinunod natin ang pinag-uutos ng ating Ama dito sa panahong kasalukuyan, dahil itong panahong ito ay sa Kanya para tayo ay maligtas dahil nasa Kanya lang ang kaligtasan. Siya nawa. Yun nga mga kapatid, ako ang ginagamit ng ating Ama para magpaliwanag sa inyo ng lahat ng bagay na ito. At yun, ito yung mga dapat pa natin basahin. Kawikaan 19:21 hanggang 22. Ito, basahin na natin. Kawikaan 19:21 hanggang 22.
may maraming katha sa puso ng tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. siya nawa. No, mga kapatid. Kahit gaano man karami ang kinatha ng mga tao ng mga kasinungalingan na ipinagawa nila sa kaniyang mundo, sa kanilang mga kagrupo, hindi yan mananayo, kapatid, ngayon. Babagsak ng ating Ama yan. Kung alin lang yung kanyang mga ipinayo, yun lang ang tatayo. Di ba? Siya nawa. Ayun yung payo, nabanggit kanina. Malalaman mo kung sino talagang anak ng Diyos. Natandaan mo, kapatid. At ipinaalam din kanina kung sino ang dapat mong pakinggan. Siya nawa. Kung sino ang dapat mong sundin. Yun yung mga payo, kapatid, ngayon. Unang ibinanggit kanina at huli ito ngayon. At ulitin kong babanggitin na naman, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Sa 22, yaong nakagagawa sa isang tao upang siya ay maging kanais-nais ay ang kanyang kagandahang loob. At ang isang dukha ay maigi kaysa isang sinungaling. Siya nawa. Yan yung mga kapatid. Adi narigat ti panagbiag na nasisya at nga adayo ngim iti may isang ulbut. Dato, nakasulat. Ang isang dukha ay maigi kaysa isang sinungaling. Nasisya at kadi marikirigan winupobre ngim iti may isang tao nga ulbud. Wala baknang ka na ulbud ka, ura niya katataong na ulbud ka, nasisyaat nga adayoking ka di tao nga pobre. Dahil yung kahirapan, yan ay hindi kasalanan, kapatid. Ang kasinungalingan, yan ay kasalanan. Siya nawa. Wala, mga kapatid. Naintindihan mo, ibig sabihin ng ating Ama. Kaya mas mabuti yung duka kaysa sa taong sinungaling. Kaya bawal dito, mga kapatid, ang sinungaling. Ayan. At ito pa, ilang oras na tayo, tingnan mo. 53 minutes. Ito, may isa pa tayong dapat paalam ngayon. Andon. Ito mga pinag-utos ng ating Ama na ating mababasa sa Deuteronomio 31:10 hanggang 29. Deuteronomio 31:10 hanggang 29. One, 10, 20 hanggang 29. Makabasa ko ngayon. Ito, basahin natin ito, mga kapatid, dahil ito ay gawain ito ng mga anak ng Diyos. Diyos Ama na lumikha. Dahil ang propetang kagaya ni Moises ay doon mo maririnig ang mga ipinag-utos ng ating Ama kay Moises. Ito, Deuteronomio 31:10 hanggang 29, basahin kagad natin. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos sa kapistahan ng mga balag, sa pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kaniyang pakinig.
pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae, at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Tuloy natin. At upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinawid ng Jordan upang ariin. Ito hindi lang sa mga basta basahin natin. Bahala kayo kung kayo paniniwala, kung hindi ninyo ito paniniwalaan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay malapit, ay nalalapit. Tawagin mo si Josue at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang sila'y aking mapagbilinan. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At ang Panginoon ay napakita sa tolda sa isang tila haliging ulap, at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaruroonan upang sumagitna nila. At ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. Kung magkagayoy, ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila, Siya nawa. na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon. Hindi ba ang kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? Siya nawa. Di ba? Nandito, wala sa gitna natin. Sila na dinadatnan ng mga salot. Siya nawa. Siya nawa. At ikukubli ko ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa Sa buong kasamaang kanilang din. buo sa buong kasamaang kanilang ginawa na sa parang sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Pumihit sa ibang Diyos, ibig sabihin sumamba sa mga ginawa ng mga kamay. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel, ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel, sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y makakain at mabusog at tumaba, ay pumihit nga sila sa ibang mga Diyos
at paglingkuran nila. At ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. Saan ba yun? Hanggang 29. Hanggang 29, o diretso natin. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatutuo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw ding yaon at itinuro sa mga anak ni Israel, at kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila, at ako'y sa iyo. At nangyari nang matapos na ni Moises na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa matapos. At nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaba ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang dooy maging pinakasaksi laban sa iyo, sapagkat talastas ko ang inyong panghihimagsik at ang iyong matitigas na ulo. Narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. At gaano pa kaya pagkamatay ko? Ika ni Moises. Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang iyong mga pinuno, upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila, sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y magsisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo. At ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahin niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Siya sa nawa. Kita din yung mga gawa ng mga kamay. Yung mga gawa ng mga kamay na yan, yung mga pinagsasasamba ng mga tao ngayon, yung mga Birhen Maria, yung kanilang ina daw ng Diyos. Nako, palukuhan, ina ng Diyos. Hindi nakasulat, mga kapatid, sa banal na kasulatan na may ina ang Diyos, ay siya ay nag-iisang ama. Nag-iisang ama. At ang tinatawag na ina natin, mga kapatid, ay ang bayan. Siya Sa nawa. awa. Yan ang asawa ng Kordero, yung kanyang bayan. Hindi tao, kapatid, bayan. Papaliwanag natin sa susunod. Huwag kang bibitaw, kapatid. Dahil hindi pa yan na naka-schedule ngayon. Na ipaliwanag. Ito. Ika-6 na mensahe. Punta na tayo sa Zacarias. Mga matay masyado pag inuna pa natin yung Nehemia. Naman to. Mabanggit lang natin, hindi nila
Siya no. Sila ang problema pag hindi sila naniwala. Ano, palagay mo kapatid? Kung nanonood. Masabi ko lang ito sa inyo, sapat na mga araw. Pagtayo ko sa inyong harapan. Masabi ko lang, wala na akong problema. Kayo ngayon mo problema pag hindi nyo pinaniwalaan. Ito ngayon ang problema. Ang problema ko lang, yung magbanggit sa inyo ng mga bagay na yun. Pag nabanggit ka, wala na akong problema. Bahala na kayo. Kung kakainin ninyo ang aking laman, at iinumin ninyo ang aking dilo. Basta binibigay ko sa harapan ninyo. At ito ay dapat ninyong kainin. Ang aking laman na ito, dapat ninyong inumin ang aking dilo. Zacarias 14:12 hanggang 21. Ito siguro mo panghuli. Pitong mensahe tayo, pang-anim ito, baka hindi tayo makarating sa kapito. Ito yung ka-anim na mensahe natin. Zacarias 12:16 hanggang 21. Marami kasing pinaliwanag ng ating ama. Pinadala niya sa Espiritu ng naging panganay na anak na si Isaac. Dapat natin banggitin dito sa araw na ito. Ito, mahalaga rin ito hanggang Zacarias 14:12, 16 hanggang 21. Ito yung gawain kasi ng mga anak ng Diyos Ama dahil dito sa kanyang paghahari. Dito yung kanya, yung salita na siya ay maghahari. Dito 14 na. Huwag natin bagay yun. Dito tayo sa 12. Zacarias 14:12 hanggang 21. Ito yung mga huling salita na nakulat ni Zacarias. Basahin kagad natin. At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Kanyang mga kapatid. Lahat ng nagagalit kasi dito, nasasalo. Dahil ito yung Jerusalem. Siya no. Kung nasa Bible mo yung mga mensahe na una, ay alam mo na kung ano yung Jerusalem. Ito kapatid ng Jerusalem. Ito ang bayan ng ating Diyos. Kaya ito sabi niya, at ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw, samantalang sila'y nangakatayo sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga matay mga tutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay mga tutunaw sa kanilang bibig. Lahat ng mga galit mga kapatid dito, ganito mangyayari. At mangyayari sa araw na yaon na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon. At hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanilang kapwa. At ang kamay niya'y mabubuhat, matatanggal, maikat, laban sa kamay ng kaniyang kapwa. At ang Huda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem. At ang kayamanan ng lahat na bansa sa palibot ay mapipisan. Ginto at pilak at kasuotan na totoong sagana. At magiging gayon ang salot sa kabayo,
sa mula, sa kamilyo, at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampamintong yaon na gaya ng salot na ito. At mangyayari ng nabawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. Siya nawa. Mga kapatid, di ko nito. Pagkatapos ng pista ng balag na gagawin namin mga kapatid, ay kakilakilabot na naman ang mangyayari nito. Siya nawa. Siya nawa. Ay higit pa ito kaysa sa COVID, mga kapatid. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Yan mga kapatid. Mawawalan ng ulan. Siya nawa. At kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ng ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipinanalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Siya nawa. Yung mga kapatid. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at kaparusahan sa lahat na bansa na hindi magsisiahon upang magdiwang ng kapistahan ng mga balag. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng mga kampanilya ng mga kabayo. No, kabayo? Kabanalan sa Panginoon, at ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga tasa sa harap ng dambana. Oo, bawat palyok sa Jerusalem at sa Huda ay aariing banal sa Panginoon ng mga hukbo. At silang lahat na hahain ay mga sisiparoon at magsisipuhan niyaon at magsisipagpakulok roon, at sa araw na yaon ay hindi na magkakaroon pa ng kananyo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo yung kananyo? Kaparusahan. Yan. Hindi lang kakaroon ng kaparusahan doon sa bahay ng Panginoon. Ang bahay niya, ang tirahan ng kanyang Espiritu Santo ay tayo. Siya nawa. Kaya ito ang gagawin natin ngayon sa ikapitong Buwan. kapitong buwan, sa katapusan ng 7 taon. Ito, may babasahin tayong mabilis. Levitico 23:34. Ito yung taon at buwan ng pagganap ng pista ng mga balag, mga kapatid. Levitico, asan ka na? Bilisan mo, 2 oras. Yan na. 23:34. 23:34.
33, 34. Sige, basahin natin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, sa 15 araw ng 7 buwan, buwang ito ay kapistahan ng balag na 7 araw sa Panginoon. Mahaba pa sana ito. Sa 41, 44 ng 23. Ng 23. 41, 44. So, basahin natin. At inyong ipangingiling isang kapistahan sa Panginoon na 7 araw sa bawat taon. Siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Sa 7 buwan ay ipagdiriwang ninyo ang kapistang ito. Kayo'y tatahan sa mga balag na 7 araw. Yaong lahat ng tubo sa Israel ay tatahan sa mga balag upang maalaman ng inyong mga lahi na sa mga balag pinatahan ko ang mga anak ni Israel ng aking ilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At ipinakilala ni Moises sa mga anak ni Israel ang mga takdang kapistahan sa Panginoon. Siya nawa. Siya nawa. 7 ito nga yung nabanggit na ba yung sa ikapitong ba? Buwan. 7 buwan na nabanggit. Yung ikapitong taon hindi. Nabanggit. Nabanggit na rin ba kanya? Nabanggit. Kapitong taon. Ay, 15 araw. Kapitong buwan. Kapitong taon. Ayun, sa bawat katapusan ng 7 taon sa takdang panahon ng pagtubos sa kapistan. Kapitong taon to mga kapatid. Dahil yung unang taon ng ating Panginoong si Isa ay noong 2001. Yan yung unang taon. Kapitong taon, 2007. 2014, yung 14 taon. Paglipas ng 7 taon, 2014, magpapahinga na naman sana ng lupa, yung ganito na naman na magpapahinga. Tapos 2021, lipas ng 7 taon na naman, 2021, ngayon nga, ito na naman, yung pista ng balag, pagpapahinga ng lupa. Dahil dito lang kapatid, sa ikatlong pagpapahinga, ako pinako ng ating Ama. Sa ikatlong pagpapahinga ng lupa, dito sa kanyang taon, sa kanyang araw, dito na ko ipinako, iginapos ng ating Ama sa kautusan na gagawa niya sa kanyang alipin at lingkod. Yun yung kanyang mga anak na kanyang linagyan ng tatak, mga kapatid. Kaya kung gusto nyo kapatid na kayo ay magtamo rin ng biyaya na kagaya ng nasa amin ngayon, mga sumusunod sa utos ng ating Ama, dahil ang pangako dito, walang salot na darating sa iyo. Ang salot, yan yung COVID. Yung salot. Kaya nga lang, ang kakaramdam lang tayo ng kaunting babago sa katawan, sa mga naririnig ninyo, sa mga bibig ng huling sogo ay hindi kayo lubos sumasampalataya. Yung mga kaunti tayong maramdaman. Kaya pag sinabi ko, dahil yun ang nakasulat patungkol sa akin, na siya ang inyong pakinggan, yung propeta na kagaya ni Moises. At nandito na nga ako, kaya sinasabi ko, ako ang inyong pakinggan. Ako yung sinasabi ko. Dahil lang hindi makinig sa propetang yaon,
Hindi makinig sa sinasabi ko, pupuksain. Kung nakaramdam ka ng kakaiba at ikaw pa ay nakikinig pero hindi ka naman sumusunod, pakaramdam ay mamamatay ka, no? Ay, andito lang, nasa akin lang kapatid, nakaligtas. Lumapit ka lang sa akin. Kung ano yung mga pagkakamali mo na nagawa mo, sa isip mo pa lang, kahit sa isip mo lang, magkamali ka. May mararamdaman ka. Makinig ka lang, yung sinasabi ko, lumapit ka sa akin at maniwala kang lubos na ako'y sinugo ng aking ama. At ama nating lahat. Mawawala anuman ang iyong nararamdaman. Dahil walang sakit na hindi dito kayang gamutin. Siya nawa. Basta sumunod ka sa mga ipinag-uutos. Walang sakit dito na hindi kayang gamutin. Pag hindi ka sumunod dito, kahit napakaliit na sakit mo, hindi gagaling kapatid. Siya nawa. Pero pag nakinig ka sa sabi sa'yo, magiging mas matalino ka kaysa sa lahat ng nagturo sa iyo Siya nawa. sa eskwelahan ng mga tao. Ito eskwelahan ito ng ating ama ng lumikha. Iba yung eskwelahan ng nilikha. Iba yung paaralan ng nilikha. Ito mga kapatid, paaralan ito ng lumikha. Kaya dito tayo. Tayo ay nilikha ng ating ama. Kaya tayo dapat makinig sa kanya na lumikha sa atin. At ito lang mga kapatid muna ang dahil mahaba pa mahaba pa sana. Pero yung oras na naman ngayon ang naabutan na naman tayo. At yun, para sa lahat ng mga nakinig at sumunod, gawin nyo na kaagad pagkat ang biyaya at pagpapala ng ating ama ay sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa mga utos na binibigay ng ating ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoon si Isa. Siya nawa. At ito kapatid, kailangan nyo ring mapanood ang patotoo na nagpapatibay ng lahat ng bagay kailangan ay mayroon tatayong saksi. Tapos naglapit tayo. Sabay-sabay tayo magpapa. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan. Na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na Sisa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang bakas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita